worship our living God in this place. Hallelujah. Oh, we worship you. We lift your name in this place. Just have your way. We glorify your name. Be lifted up, Jesus. Just have your way. Hallelujah.
worship you here, Lord. We worship you. We give you praise. We glorify your name. Have your way, Lord, as we worship you, as we give you our praise. We worship you in this place, Lord. Worship you in this place, God. Hallelujah. Oh, we rise and praise you, Lord, and give you all and bless your name. Yes, we worship. Yes, we worship. Yes, we worship you, Lord. Hallelujah. Worthy, worthy. We bless your name, we bless your name, we bless your name, oh God. We bless your name in this place, Lord. You alone are worthy. It's you alone, oh God. All the praise, all the honor, and all the glory. We give praise to you, Lord. We give praise to you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We come to you tonight, oh God, lifting you high, glorifying your name. We come to you tonight, oh God, to just exalt you, adore you. For you alone, oh God, are worthy of all these things. We praise you, Lord. This is what we bring to you tonight, Lord. The praises, the worship, the adoration, and all the thanksgiving in our heart, Lord God. Because you have been so good to us. You have favored us, Lord God, day after day, even today. Thank you so much, Lord God, for taking care of each and every one of us. Salamat, Panginoon. Dahil araw-araw blessings talaga. Araw-araw pabor, araw-araw ay karanasan ng tagumpay mula sa iyo, O Diyos. Marahil nandiyan ang pagsubok, but in all these things, Lord, alam po namin, ikaw po yung nagpapalakas sa amin. Ikaw po ang nagsusupply sa amin ng lahat ng aming kailangan. And all we need to do is trust you, Lord. And all we need to do is just depend on you in everything and surrender everything to us, to you. In us, to you, Lord God. So, if there are things, Lord God, na hindi po tama sa mga puso po namin ngayong gabi, sa atin mo po kami at patawarin mo kami sa mga kasalanan po namin, O Diyos. Linisin mo kami ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus. At patuloy naming inihiling ang iyong banal na Espiritu na pakapuspusin kami ang mga buhay po namin sa iyo. Upang ang aming relasyon ay lalong lumalim, tumibay, tumatag at maging makabuluhan na naisa sa katuparan ng iyong kalooban. Panginoon, ngayong gabi, sa lugar na ito, malaya ka pong kumilos. Ayaw po naming magtuloy-tuloy na wala ang presensya mo. We need you, Lord. Hindi ka lang namin invited dito sa lugar na ito. Lord, malaya kang sakupin ang buhay po ng bawat isa. You are not just here to be invited. You are here to habitate with us, O God. Let this place be our home. Let our lives be your home, O God. Own us, Lord. Because we wanted to own you as well. Kumilos ka po sa aming kalagitnaan at iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. At makita namin ang kagandahan na kami ay nasa sa iyo at ikaw ay nasa sa amin. Panginoon, salamat sa gabing ito, sa pagtitipon po namin. Ang iyong mga salita ay magiging sariwa muli para sa amin
At paalalahanan mo kami, turuan mo kami, gabayan mo kami sa mga katotohanan ito through your Holy Spirit. Kailangan po namin ikaw na makapangyari sa mga buhay po namin, lalo na sa panahong ito. Tulungan mo kami na maging marurunong, hindi lang po matalino, kundi marunong, Panginoon, sa buhay. Dahil ikaw at ang iyong banal na Espiritu ang siyang sasama sa amin para ang katotohanan mo ay mangyari sa amin. Pinagpala mo ang gabing ito, O Diyos, at alam po namin sa aming pagsasama-sama, wala kaming ibang nanaisin, kundi ang pangalan mo lamang ay aming itanghali taas, dakilain, at maparangalan at maluwalhati sa lugar na ito, sa aming lahat. Purihin ka, Panginoon, sa pagpapalang ibubuhos mo ng lagpas-lampas sa aming inaasahan. We give you all the praise and we give you all the glory. It's all yours tonight, O God. You have blessed us in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Well, good evening everyone. Makipagkamayan muna po tayo sa isa't isa. Thank you, Lord. Hallelujah. Good evening po sa ating lahat. At malamig na ang simoy ng hangin. Marami pa rin na may ubot sipon. Mainit na mainit, tapos lalamig na ng malamig. Okay, so kumusta po ang bawat isa? Are we blessed? Amen? Parang may echo na. Thank you, Lord. Yun. Sige. Adjust lang. Yan. So, this is the first Wednesday ng Disyembre. At happy birthday to me. Happy birthday to me. So, gumising ko ng maaga. Ba't aga akong gumising kanina? Excited sa araw. Excited sa araw ng kaarawan, no? Well, just blessed, just being blessed by God for another year. Napakabuti ng Panginoon. At sumasabay yung edad ko, edad namin sa taon natin dito sa LPBC. Kasi dumoble lang Ang ating simbahan ay 5 years, kami ay 55 years. So, double grace po yan, ibig sabihin. Dobleng biyaya ng Panginoon. Okay, so, ilan po sa mga paalala po natin para po sa buwan ng Disyembre. Disyembre na po officially. So, huling buwan ng 2025. Bilis tapos na kagad ang 22 days na lang, Christmas na. Tapos 29 days na lang, tapos na ang 2025. So, ito po yung mga schedule of activities po natin sa December, this month of December. This coming Saturday po yung ating Christmas Thanksgiving party, alas 10 ng umaga, dito po natin gagawin. At siguro may mag-message siguro sa family na yung mga gustong magpadala ng kanilang pang-raffle, padala na nila. Tama ba, Para at least alam natin kung ilan yung ating ipaparaffle pa. So, yun po at alas 10 ng umaga tayo magsisimula. Sigurado matatapos tayo mga alas 12:30.
fellowship, magkasiyahan lang po tayo. And yun po, yung costume po natin, retro. Ang hirap pong humanap ng retro. Pag o-order ka, ang tagal darating. Huwag mo na isipin bumili. Maghanap ka na lang ng mga luma. Pwede naman yung mga lumang damit, di ba? Yung amoy ipis. Amoy neptalina. Kailangan neptalina yung neptalene balls, yung pangano ng ipis. Sobrang luma. Yan mga nilalagay sa mga damit. Sabi ko, ba't nilalagay? Ba't ganito ang amoy ng mga damit? Yung naptalina pala yun. So, yun po, yung best in costume sa adult tsaka sa kids. Tapos, may performance siyempre yung mga teams. Yung mga Team Andrew, Team Philip, Team James, Team Peter. Sino pa ba? Team John. So, may mga performance po at malaki po ang premyo. Hindi po joke yan, totoo po yan. So, dapat pinaghahandaan. Yung iba talagang nag-aanak, kinakarir po talaga nila. Yung mga malalaking pangangailangan sa Pasko. So, meron pong presentation ng bawat teams at bunutan naman po yan on that day. Para kung sino yung mauna magpe-perform. At may props eh. So, pero sisigilin natin sila pag nanalo sila ng 5,000. Dahil ginamit nyo itong props na ito, 5,000 ang dito ang ang renta nito. Okay, so yan po siguro alam niyo na kung ano yung mga naka-assign ng mga food sa bawat team. So siguradong marami tayong kakainin on that day as well. Okay, tapos po, pagkatapos ng mga kainan, fasting. December 8 to 10 ay prayer and fasting naman po natin. Yan, so alas 7 ng gabi po yan. Yung unang gabi ay online po tayo. Pero yung pangalawang gabi at pangatlo ay dito na po tayo. Tapos po sa December 24, meron kasing napagkamalian po yan na akala nila wala ng service pag linggo. Dahil nasabi ko, December 28, no Sunday service. So may nagtanong, ang naaalala lang, no Sunday service. Hindi nila inisip na December 28 lang yung no Sunday service. parang December 7, no Sunday service. December 14, no Sunday service. December 21, no Sunday service. Hindi po, December 28 lang po. So pagkatapos po ng Christmas Eve service natin na alas 5 ng hapon, Wednesday po yan, we are free to go to be with our family members or kaibigan, kung sino mga gusto natin makasama during the holiday season. At ang balik na po natin, dahil wala tayong Sunday service, ay New Year service na po natin alas 10 ng umaga. Okay, so 2026 na po ang balik natin after December 24. Okay, para malinaw po sa lahat yan. Pero, siyempre, in-encourage pa rin po natin yung ating mga kasama na maging kabahagi pa rin sa ating mga midweek services. Ito midweek service natin. Ito talaga yung pinaka hindi napupuntahan na service natin. No? Na minsan meron, minsan kaunti. Meron naman, okay naman. Basta may dalawa o higit nagkakatipo, nandiyan naman si Lord. At napaka-special kasi ng mga midweek services natin dahil we are trying to teach about the principles of the kingdom of God na dapat meron tayo sa panahon natin ngayon. Okay, so yan po, December activities.
At matatapos po yan, siyempre, hanggang December 31, 2026 na, January 1. Okay, so yan po. At ngayong gabi, tutuloy ko rin po yung series po natin. Ilan na yung naka-sign up, Mami, sa 88? Okay. 88. So, tutuloy ko lang po yung ating series for our midweek services, yung Life in the Kingdom of God. Pero we are still having this foundational verse, Romans 14. Ayan, 14, 17. Sabi nga lang dyan, after all, the kingdom of God is not a matter of getting the food and drink one likes, but instead, it is righteousness, that state which makes a person acceptable to God, and heart peace and joy in the Holy Spirit. Okay, so dito po sa Romans 14:17, it is very clear, during the time ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma na sinulat niya ito, gusto niya ipaunawa sa mga taga-Roma kasi siguro ang mga taga-Roma during that time ay mahilig sila sa mga feast, sa pistahan. Mahilig sila sa kainan. Alam niyo ba yung siguro pag nakakita ka ng Roman Empire, they are masyado silang magarbo, galante sa mga kainan, sa mga inuman. Ganon po yung kanilang kustumbre. So, sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma na hindi po yan ang nire-represent ng kaharian ng Diyos. It's not what you eat, it's not what you drink. These are all will benefit your physicality, but will not actually benefit your spirituality. Kaya nga, ang in-insist niya sa mga taga-Roma, sabi nga nun, ang totoong kaharian ng Panginoon ay ang katuwiran, na ikaw at ako ay matuwid at katanggap-tanggap sa Diyos, kapayapaan na galing na nasa puso, which is the Lord Jesus, is taking over our hearts, and the joy in the Holy Spirit. The righteousness that comes to the Father, the peace that comes from Jesus, and the joy that comes in the Holy Spirit. So dito, buo ang Holy Trinity, Father, Son, and the Holy Spirit. So righteousness represents what's the standard of God sa buhay po natin. At yung peace, yung kapayapaan, siyempre, this is what Jesus had left to us, iniwan sa atin ng Panginoong Yesus. Diba? Sabi, peace I live, and my peace have I given to you. So, tapos pagdating yung joy in the Holy Spirit, that makes us empowered in life. Kasi pag wala tayong joy, wala tayong push to do things for Him. That joy will enable us to do again and again and again the standards of God into our lives. So, righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. So, yan po yung ating foundational verse. Kaya nga, sabi nga nun kaya nga ang paalala sa atin na ang ating pong, lumipat niyan. So, Life in the Kingdom of God. Yan po yung ating series, which is series number 7, I think. Tama, pang-7 ito, no? Okay, pang-7 na tong series na ito. But, basically, gusto kong paalala sa atin kung ano yung na-take up natin. Ano na yata tayo 10. For those 6 series, naka 10 points na po tayo. So unang-unang paalala sa atin
Life in the kingdom of God is freedom. Malaya po. Yung totoong pinalaya tayo ng Diyos. We are no longer slaves. We are no longer, kumbaga, tawag dito, nakagapos. Okay? We are not tied up. We are not bound. But we are already loosed. Okay? Pinalaya na tayo. So, freedom from God. Pangalawa, the old has passed away. So ang lahat ng mga nakalipas ay wala na. Hindi na po yan ang dapat nagdidictate sa ating mga buhay, to which marami pa rin Kristiyano ang may struggle sa ganyan. Pag nabubuhay tayo sa kaharian ng Panginoon, supposed to be, the old is already done. It's a done thing. Okay, tapos na po yan. Tapos, salvation is free. Ang kaligtasan ay libre. So, it is a guarantee na kahit anong mangyari, ligtas tayo. Basta nanatili tayo sa Kanya. Ligtas tayo sa anumang mga bagay na gustong sumakop sa atin o gawa ng kaaway sa ating mga buhay. So, either poverty yan, sickness or disease yan, or even the sin. So, salvation is free. And then, pang-apat, we are born of God. Ibig sabihin, there is an, tawag dito, privilege, being born of God, meaning we belong to His family. Hindi na po tayo bastardo, tama ba yun? Okay, so we are now, kumbaga, legally adopted by God dahil tayo po ay kanyang-kanya na. Okay, panglima, we are now carriers of a new identity. Ikaw at ako, may bagong pagkatao. So, mainam po na dapat maintindihan natin, hindi na tayong dating tayo. No, kung minsan nangungulit yung dating tayo, sabihin natin hindi na po tayo yun. Okay, si Abraham nga naging Abram eh. Si Jacob naging Israel. So, you have a new identity. And then, pang-anim, we are enjoying the new relationship. The new relationship is that, again, the access we have with God is unlimited. We can call unto Him anytime, everywhere. Wala pong barrier. So, even Him is free to move and work and do powerful things from Him, great things from Him to us. Pang-pito, it brings a new purpose in us. Pag tayo nasa Kanya, may bagong layunin po tayo. Hindi na po yung layunin lang natin ang ating gustong maisakatuparan, kundi ang layunin niya ang dapat mangyari sa atin. Pangwalo, sa buhay sa kaharian ng Panginoon, we need to stay in freedom. Pag tayo po ay nasa buhay sa kaharian ng Panginoon, we are supposed to fight for this freedom. We need to remain and stay in freedom. We need not to abuse the freedom. Binigyan na tayong kalayaan. Huwag nating hayaan ang kalayaang ito ay ma-disqualify pa tayo. But we need to remain. Paglaban po natin yung kalayaan na yan. Okay? Pang-siyam, ito yung last Wednesday, life in the kingdom of God is that we find the most joyful people. So, pag nasa kaharian ka ng Panginoon, kasama ka at kabahagi ka, matatagpuan mo po yung pinakamasasayang, pinakamagagalaking tao. Tayo po yon. So, ibig sabihin, hindi po tayo yung pinakamabibigat, which is minsan ang highlight natin yung mga pinagdadaanan natin. But, dapat ang pinaka-highlight po natin yung mga testimony natin na napagtagumpayan natin yung ating mga bigatin. Okay? And then, number 10, it's very obvious, the joy of the Lord. Nasa sa atin po ang kagalakan ng Diyos. The joy of the Lord is our strength. Tama? Ang kagalakan ng Diyos ay ating kalakasan. So, kapag meron tayong kagalakan mula sa Diyos, alam po natin na anuman ang darating sa atin, anuman bigat, able po tayo na mapagtagumpayan yan. So, walang lumalampas
na mga bagay na mahihirap, mabibigat sa ating mga buhay kapag ang kagalangan mula sa Diyos ay nasa sa atin. So, masubukan man tayo sa pinaka dulong-dulo ng ating kakayanan. Pero pag nasumpungan natin ang kagalakan ng Diyos, able tayong mapagtagumpayan yan. So walang pwede magsabi, hindi ko kaya ito. Si April Boy Regino lang po yun. Hindi ko kayang tanggapin. So, minsan, we are trying to make an excuse that we cannot. We are always cannot. Yes, may mga bagay na hindi tayo kaya. Pero when we know kung sino nasa Panginoon, nasa Panginoon, 'di ba sabi ngayon yung sa John, ang banal na espiritu ay binigay sa atin. Hindi natin alam ang lahat, pero ang banal na espiritu nagre-reveal sa atin ng mga bagay na hindi natin alam. Kaya nga supposed to be ang mga mananampalataya na talagang die hard or talagang tawag dito, konektadong malalim sa Diyos. Even the things na hindi niya talaga alam na alam, by the power of the Holy Spirit, because the joy of the Lord is in the Spirit, di ba? By the power of the Holy Spirit, we are now able to know the things that we don't know. Katulad na lang, minsan nagtataka ako bakit sa mga conversation nakakasabat ako, bakit hindi ko man alam kung ano yung pinag-uusapan, pero ewan ko bakit nakakapagtanong ako ng minsan technical na bagay, hindi naman ako technical na tao. Tapos legal na bagay, hindi ko naman alam ang batas. And all I know is that there is the Spirit of the Lord in me. That joy that leads me to know, I have that strength to know what's needed to be done or needed to be shared. It's the joy of the Lord. So mahalaga po na meron tayong kagalangan mula sa Diyos. So hopefully, sa atin po sa simbahan natin, imbis na ang na-highlight, wala pong exempted sa atin. Wala tayo may pinagdadaanan. Okay, lahat po tayo merong mabibigat na mga problema. Pero gaano man yung kabigat, magaan pa rin yan sa Diyos. Diba sabi nga ganon, take my yoke upon you and learn from me. For my yoke is easy and my burden is light. That joy of the Lord will enable us to carry the loads that we are carrying in life. How heavy it might be, able po tayong bitbitin ang lahat ng to because of the joy of the Lord. Pero ngayong gabi, nais ko pong pag-usapan po natin ang isang aspect pa ng isa sa mahalagang aspeto po ng buhay sa kaharian ng Panginoon, yung kapayapaan. Okay? So, pag-usapan po natin to. This is number 11, peace with God. Okay? Peace with God. So, ito po yung mahalaga sa atin na meron dapat ang mga mananampalataya. How peaceful are we in these days? Ang tanong nga, actually, maraming nananalangin, humihiling, request, Lord, kapayapaan. Di ba? Maraming ganon, nag-a-ask ng prayer request, Lord, give me peace. Brother, sister, pag-pray mo naman na maging mapayapa ako. So pag-usapan po natin to. Unang-una, dapat maintindihan natin, peace with God is actually shalom. Shalom. Shalom means wholeness and well-being in all areas of life. If you have shalom, buong-buo tayo at maayos na maayos tayo sa lahat ng bahagi nating buhay. That peace with God
means we are whole and there is nothing that is broken or missing in our life, and everything that will go our way, it will be well with us. So shalom means wholeness and well-being in all areas of life. If we have peace with God, if we have peace with God, then we have that shalom peace. Kaya may mga minsan lalo na sa mga messages sinasabi, minsan ang panghuling ay shalom, peace. Why? Bakit sinesend yung shalom na yon? It is because siguro sa heart na nagsesend na yon is that if there is anything that is troubling you, let there be peace with God. It is actually coming from Him. So sabi nga nun, the absence of peace leads to what? Frustrations, fear, and fatality. Pag wala yung kapayapaan na yung galing sa Diyos, frustrated talaga tayo. Katulad ngayon sa nangyari sa bansa natin. Wala talagang kapayapaan, nakaka-frustrate. Alam niyo, nakakalungkot, napakinggan ko yung rally, isa sa mga excerpts lang. At kilala niyo yon, yung nasa, saan ba yun? Sino ba yung nasa Showtime? Yung malaking lalaki na hindi lalaki. Grabe, sabi kong ganon. Frustrated siya. Tatatapos, biro mo, nakakatuwa, nagmisa pa. I think that was last Sunday. Nagmisa muna yung pare, Nagmisa muna. Pero pagkatapos nun, puro mura. At ang dahilan, ang sabi niya ganon, sabi niya, hindi ako magbibigay na excuse dahil hindi ito ang panahon para umibig. Ito ang panahon para magalit. Ganun ang pagsasalita niya. Kaya minumura niya ng malulutong na mura yung mga tao, yung mga sa gobyerno. Yung mga, paulit-ulit siya, nagnakaw, ganyan. So, frustrations. And then, takot. Siyempre, pag ganyan ang nangyayari, matatakot ka talaga kasi parang lulundo yung ekonomiya na naman. Peace with God cannot be achieved with that kind of an attitude. And what's worse is that fatality, may mamamatay sigurado. So that will result in this. So that is the absence of peace with God. And then sabi ngayon, having a peaceful heart means having peace with God. A peaceful heart is peace with God. So kung meron tayong mapayapang puso, ibig sabihin may kapayapaan tayo sa Diyos. Kaya hindi pwedeng mapayapa ang buhay pag wala tayong Diyos sa buhay. Dahil alam po natin, sabi nga nun, separation from God life is empty and without peace. Pag separated ang buhay natin sa Diyos, ito po ay walang-wala at walang kapayapaan. At yun ang nakakalungkot sa panahon ngayon. We see people who are empty and even without peace. They go on their own ways. They're trying to fill up things in their life na hindi naman makakapuno sa kanila. Di ba? Daming pamamaraan ng tao to tawag dito, para bang meron pa pamalit, alternative ang tao para magkaroon ng kapayapaan. Minsan, social media. Yung Netflix, bakit kaya may Netflix? Bakit may mga series yan?
wala tayong against diyan. Pero again, if that has been the way, lalo na sa mga mananampalataya, para mapayapa ka kahit papaano. Yung mga bata, bakit pag unruly, anong binibigay natin? Cellphone. Para manahimik, para at peace. Pero sa totoo lang, hindi tamang kapayapaan yun. Cellphone. Papainin natin ang cellphone. O kaya, panonoodin natin ang TV. No. Kaya minsan, sabi ko, may mga bata na dumaki na hindi maganda yung influensya sa kanila. Ano ba yung mami yung palabas na Peppa Pig ba yan? Yung mga ganon. Yung mga dati. Yung Blue's Clues, isa pa yan. Actually, kung isipin mo, okay naman siya, yung mga educational. Pero somehow, it diverts their attention to the true relationship with God. Dapat in-expose natin ang mga bata sa kapayapaan galing sa Diyos eh. Hindi sa kapayapaan sa mga bagay na meron na binibigay ang mundong ito. So, let us see this mga verses na ito. Sabi nga nun, Proverbs 14 verse 30. Sabi nga, a sound heart is life to the body. If we have peace with God, it's life to the body. But envy is rottenness to the bones. If a heart that has no peace with God, it brings rottenness to the bones. Ibig sabihin, madaling masisira ang physical natin pag wala tayong kapayapaan ng Diyos. Pero ang puso na pinag-aharian ng kapayapaan ay buhay sa katawan. Kumbaga, buhay na buhay ang katawan. Another one, sabi nga nun, Isaiah 48:22. Ayan, napakahalaga po yan. There is no peace, says the Lord, for the wicked. Doon naman sa nag-steady sa pagkakamali, pagkakasala, walang masusumpungang kapayapaan. Kaya nga, kung tayo gawa ng mali, makakasumpong kaya tayo ng kapayapaan? Di ba hindi? Para bang, we will always have that guilty feelings. Alam natin, pag alam natin nagkamali tayo, nagkasala tayo laban sa Diyos, there is such guilty feelings. Wala yung kapayapaan galing sa Diyos eh. Bothered tayo, hindi masarap ang tulog natin, parang matulog man tayo, parang tulog manok, maya-maya nakikising tayo. It's because of wickedness. Kasalanan po. And minsan hindi naman sa panahon ito, minsan nga yung kasalanan hindi na inaamin. Pinagtatakpan na lang. Or, sino-sugarcoat. Ibig sabihin, pinatatamis. Ang dami ng ganun na ayaw aminin ng kasalanan, lahat na lang kumbaga, ginagawa ng paraan para hindi magmukhang kasalanan. Which is nakaka-bother po yan. No? Kahit sa hanay ng mga kapastoran, na may madinig ka, ako nadinig ko yan, nakakalungkot. May magsasabing, there is always an excuse. Tawag dito? Ano yung mami? Except there is always an exemption to the rule. O, di ba? There is no peace in there. Makakasumpong ba tayo ng kapayapaan kapag ang kasalanan ay masyado nating ina-hype up, pinamagnify sa mga buhay natin? There is no peace. And there are people who will justify wickedness and sin, and there is no peace in there. Wala pong kapayapaan doon.
Kaya nga tayo, chinecheck natin yung puso natin palagi. Lord, I want your peace to rule my heart. And if that peace is ruling my heart, I know I'm safe. Kasi tutulog ka, masarap tulog mo. Tapos at the same time, hindi mabigat ang pakiramdam mo. Kasi pag walang kapayapaan, sigurado marami ka nararamdaman. So, kaya nga, palaging ipapasearch natin kay Lord yung puso natin, ipa-expose natin. Mga mamaya, may mga hidden secrets tayo na hindi natin na-ask ng forgiveness kay God. Alam nyo ba yung kailangan, kaya nga sinabi niya, let us just be quick to repent. Because all of us, while we are still existing here on earth, we are so quick to make mistakes. We are so quick to do sin. Kaya on our part, dapat, Lord, may nagawa sigurado akong mali. Kasi ang Holy Spirit ang nagko-convict sa atin, di ba? So kung ang banal na Espiritu nagko-convict sa atin, dadaling niya tayo doon sa lugar na peaceful tayo sa Panginoon. We are at peace with God. At kapag wala ngayong kapayapaan na yan, alam po natin na it brings decay sa ating sistema sa buhay na ito. So, why is there kumbaga mga unresolved issues in life or unresolved na mga pangyayari sa buhay? It is because nahayaan natin yung kasalanan mag-take over sa mga buhay po natin. So dito, pinapakita ng Panginoon na talagang big issue sa hanay ng mga Kristiyano. Yung totoong peace, yung peace with God. Dapat nakikipagkasundo talaga ang mga tao, mga Kristiyano sa Diyos. Actually, ang tao, kahit na anong desire to have peace on earth, yun kasi, di ba, sabi nila, itong Christmas season, peace on earth, goodwill towards men. Yun yung nasulat. Pero, how can this peace on earth happens when the people are not having peace with God? So nami-miss din ng mga tao yung opportunity to experience who God is in our life. So, we need to have peace with God. Pangalawa, number 12, sino man, mga mag-swimming, maingay. Okay, yan. Peace with God and then peace with men. Alam niyo, napakahalaga po nito sa ating lahat. Pwede tayong maayos sa Diyos, pero hindi tayong maayos sa tao. Dapat dito, kapag may kaayusan tayo sa Diyos, may kaayusan din tayo sa tao. Okay? Tingnan niyo po. Sabi nga nun, the world is constantly making peace treaties. But what we really need is the Prince of Peace. Diba? Ang daming ginagawa ngayon na peace treaties. Yung paggigera ng Russia tsaka Kazakhstan. Ano ba tan? Tama ba yan? Kazakhstan ba yan? Ukraine. Tapos yung mga recent na naglalaban-laban, yung India, may mga gera-gera ngayon nangyayari. They're trying to make peace treaties. But unless they have the Prince of Peace in their hearts, peace with men is unachievable. Hindi po ma-achieve yung mga peace treaties na yan. Kasi dito nga, pwedeng ceasefire muna, di ba?
Pero magsi-ceasefire, pero after ceasefire, nga ilang araw lang, nagbabanatan na naman. Kaya nga, mahirap ito lang sa atin, dito lang sa atin. Nag-rally na noong nakaraang linggo, magra-rally na naman ulit. Puro na lang rally. Kung prayer rally yan, okay sana, kaso hindi. They are not trying to bring peace. They are trying to bring chaos, confusion. They are trying to drive the emotion of people, lalo na dito sa ating bansa. They are trying to drive the emotions of people to just bring total chaos, distraction. Minsan, sabi nga nun, yung nasabi na, hindi ito ang tamang panahon para magpatawad. Ito ang panahon para mabigyan tayo ng pagkakataong magalit at magsalita. So, wala talaga. Sabi nga, hindi tayo makikipag-ayos. Dapat sila ang umayos. Mga salita bang ganyan. So, the world is constantly making those things. Ginagawa ang pamamaraan para magkaayos yung mga parties. But again, hindi po mangyari yan kung wala yung Prince of Peace. Tapos, tandaan po natin, those who are in Christ are what? Peacemakers. And constantly live in peace with others. Okay, dapat ito yung maging goal ng bawat na kay Kristo. Mga taga-pamayapa at nabubuhay ng payapa sa kapwa. We are not the one who starts trouble. We are all designed to be peacemakers. Diba sa Matthew chapter 5, blessed are the peacemakers. Diba? Yun yung sinabi ng Panginoon, Matthew chapter 5. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Sa verse 9, Matthew 5:9. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Pero, ang nakakalungkot ulit, kung sino yung mga nasa simbahan, sila yung mga nagpo-promote ng trouble. So, kumbaga sa ano asahan natin. Pero tayo po talaga ay tinawag ng Panginoon na maging peacemakers. Peacemakers po talaga yung ating kumbaga sa panawagan ng Panginoon. Okay, next is this. Okay, balik natin doon sa sa 12. Yan. Our worship to God must include a review of our relationship with men. Ang ating pagsamba sa Diyos, dapat iniintindi natin yung relasyon natin sa tao. Mamaya makikita natin yung talata dyan. Kasi marami sa atin, hindi mo na iniisip makipag-ayos, pero nagsasamba. Ay, naintindihan niyo po ba yun? Hindi mo na iniisip makipag-ayos, pero sisimba, sumasamba. Sabi nga nun dito, ang ating pagsamba muna ay dapat iniintindi muna natin kung anong meron tayong relasyon sa tao, sa kapwa natin. So mamaya makikita po natin. Kasi napakahalaga po, concern si God na ma-achieve po natin yung pagkakaroon ng peace with men. And then, sabi nga naman, fellowship with fellow believers is as important as worship. So yung fellowship natin with fellow believers, pero mo,
tayo dito, iisa lang ang service natin, tapos may kaaway ka pa, no? Meron ka pang hindi nakakausap ng maayos. Anong klaseng fellowship yan? At anong klaseng worship tayo mayroon sa Panginoon? Kung pagdating dito, hindi na nung papansinan, nag-iisnaban, sama ng loob sa kapwa. Kapwa, mananampalataya pa. So, meron talaga tayong pananagutan dito. Dapat inintindi natin talaga yung fellowship natin sa fellow believers natin. Kasi sabi nga nun, kung gagawa ka na rin lang ng mabuti, gumawa ka na doon sa mga kasama mo sa household of faith. If you will do good first to the household of faith. Doon muna sa kapatiran mo. Kung hindi ka makagawa ng mabuti doon sa kapatiran mo, paano kang gagawa ng mabuti doon sa kapwa mo sa labas? So dito pa lang, kaya nga nagkakasama-sama tayo para para mahubog tayo. Hindi tayo pare-parehas ang ugali. Magkakaiba tayo ng ugali, pero pinagsama-sama tayo ng Diyos para hubugin yung mga karakter natin. At matutunan natin itong peace with men. Kasi kung hindi ito ma-achieve at masama ang loob natin dito sa kapatiran, alam mo, nainis ako dito. Kung manamit, parang yung mga pansinin ba, grabe namang makapagsalita itong si brother, si sister. Lakas kumain. Ganun, di ba? May mga isyong ganyan eh. Tapos, merong ng kapatiran tayo dito, kinakanta niya yung parang passion. Kumain na, nagbalot pa. Merong ganun, di ba? Parang, pansin, kaya mo na lang, be at peace with people. They are there. Sabi ko nga, masarap dumadating yung mga taong hindi mo akalaing darating sa iyo na susubukan yung iyong pagkatao. People comes into our lives not to destroy us, but to shape us and to learn peace with men. Okay? Tapos sabi nga nandito, worship and fellowship are related and connected. Tandaan po natin ito. Ang worship tsaka fellowship, related at connected po yan. Meaning we cannot relate and connect if we are just worshiping and never fellowshipping. Kaya nakaka-alarma yung mga taong pupunta na simbahan, pagkatapos umaalis na lang, ayaw na makipag-fellowship. Ang tagal na sa simbahan, pero kaya pa rin makipag-fellowship. Nakaka-alarma po yun. Hindi po, wala pong wala pong tawag dito. Walang sakatuparan yung peace with men. Parang one-sided, sisimba ako, walang pakialam. Kahit sinong madatnang ko doon. Basta ako sisimba. Pero ang tanong, nakipag-fellowship ka ba? Because worship and fellowship are related and connected. We cannot worship and not connect because we don't fellowship. So worship and fellowship are related and connected. And then, worship that neglects relationship is idolatry. Kasi yung nga, sabi ko nga sa inyo, ang mga sumasamba kapag walang relasyon, okay, hindi nakikipagrelasyon, ibig sabihin, hindi si God yung priority, iba. Iba yung prioridad. Idolatry po yun. Ibig sabihin, may mas angat pa sa Diyos. Kasi iba yung dating natin sa pagsamba, okay na. Parang idolatry nga lang. Para bang you come and you go. Di mo alam kung talaga ang Diyos ang sinasamba kasi wala ngang But it has become an idolatry.
So, peace with man is very important. Ito, tingnan po natin ito yung mga talatang ito. Napakahalaga nito mga talatang itong titingnan natin ngayon. Okay, Matthew 5:23 to 24. Alam na natin ito, pero napakahalaga po nito. Sabi niya ganon, therefore, if you bring your gift to the altar, yan, magsisimba ka, sasamba ka, and there, remember that your brother has something against you. Leave your gift there before the altar and go your way. First, be reconciled to your brother and then come and offer your gift. Okay, napakahalaga po nito. Si Jesus nung sinasabi niya, ang concern niya, huwag kayong just pupunta dyan sa altar at magsasamba. Magdadala ng iyong mga regalo, pero meron kang issue na iniwan. Meron kang issue sa kapatiran, o meron kang issue sa kapwa mo, kapamilya mo. Sabi niya ganon, ang gawin mo muna, pag alam mo may ganon kang issue, iwan mo muna yung regalo mo. Tapos puntahan mo yung tao. Leave your gift. And then, mahalaga yung ma-reconcile ka. Siguro sasabihin niya, Pastor, ayaw na nga makipag-reconcile. Pumunta na ako At least reconciled ka. Kahit siya ay hindi. Nakakuha niyo po? Kasi may mga taong para bang nasa back of the mind na ay kahit puntahan ko yan, hindi naman makikipag-reconcile yan Di ba? Naisip na natin yon. Para bang iniisip na natin kaagad yung hindi dapat isipin. Pero ginawa na natin yung pamamaraan natin na makipag-reconcile. Yun lang naman ang gusto ng Panginoon, makipag-reconcile ka. Hindi naman sinabing kuhanin mo yung reconciliation sa Kanya rin. Hindi Sinabi ng Panginoon, puntahan mo, makipag-reconcile ka sa Kanya. Be at peace with that person. And then, you come again, and then offer your gift. Kung meron mga isyong ganyan, inaayos muna. Ang mangyayari, para lang tayong show off lang. Nakakalungkot na may mga Kristiyanong ganyan, hindi nare-resolve ang issue. If we have something against somebody, be reconciled to them. Kami ni Salen, we have asked for forgiveness for people whom we have hurt. Even though at times, hiniisip namin, hindi naman namin sila sinaktan, ganyan. Para bang yun ang isip namin Pero again, we just need to ask for forgiveness. And if they don't receive our forgiveness, it's not, the weight is not on us anymore. Kasi yun yung sabi ng Panginoon, sasamba ka, ayusin mo muna. Kipag-ayos ka muna. Ngayon kung hindi tanggapin yung pakikipag-ayos mo, at least ikaw nakipag-ayos sa kanila. Doon na settle yung issue. Sa'yo settle, sa kanya hindi. And then you can now come back and offer your gift to the Lord. That is peace with men. Kaya dito sa church, kaya nga gusto ko talaga yung mga Kristiyano nakakapunta, lalo na yung mga church members nakakapunta ng Wednesday. It is the time really for us to be reminded, be rebuked. Okay sana pag Sunday kasi is more of mare-rebuke din. Pero gagawin ko pa rin ito. Pero salita ng Panginoon ito So, it is an issue if we have somehow something against somebody and we never reconcile to them. We never made an effort to just ask for forgiveness. Say sorry. Wala po nawawala. Actually, hindi po kaduwagan ang paghingi ng sorry. Katapangan po yan. Hindi po lahat ng tao nakakahingi ng sorry. So, yung iba talagang, ba't ako magsusorry? Wala naman akong kasalanan
Sila nga nagkasala sa akin eh. Parang sa mag-asawa, no, mami, no? Ganyan. Minsan ang hirap mag-ask ng sorry. Pero mamaya, meron din dyan. Makikita natin. Tingnan niyo po ito. Sa 1 Peter 3:7. Mahalaga po ito sa mga mag-asawa ito, ha? Sabing ganon, husbands, likewise, dwell with them with understanding. Sa mga asawa, giving honor to the wife as to the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers may not be hindered. Yan. So sabi nga nun, sa mag-asawa ito, this is also part of the peace with men. Ang mga asawa, actually asawang lalaki ito. Which is dito makikita natin yung positioning, ang lalaki talaga ang dapat mapanalanginin. Ang nagli-lead ng prayer sa pamilya, lalo na sa mag-asawa. Sabi nga nun, mga asawang lalaki, makisama ka ng may pangunawa at pinaparangalan mo ang asawang babae dahil siya ay mas mahinang sisidlan. At bilang, siyempre, tagapagmana din ng biyaya ng buhay. Bakit? Kasi kung hindi natin sila inuunawa, ang mga panalangin natin ay nahadlangan. Okay? Naalala ko nung MFL graduation doon sa Timbao, sa FCC. Merong mag-asawa doon. Ano yung mami? Yung may gantong kahinaan, pero eto ang ibabato ko sa yung verse. Nagbabatuan sila ng verse. Sabi ko, parang mahirap yata yung binabato. Ito po ang aking pambatong verse sa aking asawa. Pero hindi. Ang ano dito is understanding. Understanding for the weaker vessel. So that when we pray, our prayers will never be hindered. Minsan sabihin, mas stronger ang personality ng asawa ko eh. Understanding pa rin. Pangunawa pa rin. Because if we want our prayers to be answered, then understand the weaker vessel. Understand the one who's been given to us as husbands. That is peace with men as well. So we can achieve peace with God and peace with men as the Spirit of the Lord fills us. As the Spirit of the Lord works in us freely. Ang Panginoon po kasi, gusto niya na ang kapayapaan na galing sa Kanya ay naghahari at ang kapayapaan ito'y naibabahagi. Naghahari, naibabahagi. Bakit? Kasi pag ang kapayapaan ng Diyos ay nasa sa atin, alam po natin na hindi tayo ganong kadali na bumibigay sa mga nangyayari sa paligid po natin. Anumang laki ng unos o bagyo na dumadating o alon para gustong i-overtake tayo. Di ba? Natatandaan natin yung nangyari sa dagat kasama ni Jesus yung mga disipulo. Di ba? Tinanong siya ng mga disipulo, hindi ka ba natatakot, nababahala, na tayo mamamatay na? Ano lang sinabi niya doon sa sa bagyo? Peace, be still. Alam natin, pag nandiyan ang Diyos, kapayapaan ang maghahari sa atin. At alam natin, kapag nandiyan ang kapayapaan ng Diyos, dapat siya ding ating binabahagi sa iba. Ano kaya kung ang Pilipinas, ang tao mapapayapa? Nausap kami kanina ni architect, sabi niya ganun.
Kasi siya ay presidente ng homeowners doon for how many years na. Sabi niya, okay yung asosasyon. Ang problema, yung mga tao na nakapaligid sa asosasyon. Yun yung magugulo. Yun yung maiingay, yun yung maraming complain. Sabi nga, ako nga, bumitaw ako dyan. Sabi ko, bumitaw ako dyan kasi ang mga tao, ang hirap kausapin. Hindi lang makuhanan ng basura ng isang araw, nagko-complain na, mabaho na raw yung kanilang Hindi naman pala nagbabayad na association dues. Paano nga kukuhanan? Tapos galit ka pa. Pero peace. Ika nga, peace. Always peace. Di ba? So, sa puso po natin, kung naghahari ang Panginoon, may kapayapaan. At the same time, yun po yung ating ni-spread out sa mga nakapaligid sa atin. Hindi po tayong pagsisimula ng trouble, ba tayo pagsisimula ng kapayapaan. Pwede po tayong pumagitna, mag-intervene, or mag-stand in the gap. Yun naman ang kailangan ng Diyos sa panahong ito. People who will stand in the gap for that peace of God to rule the hearts of people. Prayers can do, but more so our life. So that this life in the kingdom of God will be seen in us while still here on earth. I hope and I pray po na yung kapayapaan ng Diyos at ang kapayapaan sa tao ay ma-achieve po natin. Na makita ng mundo, tayo talaga yung matutong Kristiyano. Yun po yung maibabahagi natin habang tayo humihinga dito sa mundong ito. Amen? Tayo po tayong lahat. Baka ibang grupo nagpa-practice na. Kaya hindi na umaaten. Hallelujah. Thank you, Lord. Well, I hope and I pray na naintindihan po natin yung ating pinag-usapan ngayong gabi. Mahalaga po itong mga katuruan ngayon about the life in the kingdom of God. All the Lord desire is that His peace really rule our hearts and our minds, and rule the hearts of other people's heart and mind as well. Tayo po yung manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dakilang Diyos, salamat po sa iyo sa gabing ito. Muli sa lahat ng mga bagay po na iyo pong in-impart sa amin. At naniniwala kami, Lord God, that your shalom peace must reign in our hearts and our life. And it's very achievable naman po, Panginoon, kasi all we need to do is just come into your presence. Para every time, Panginoon, na ang mundong ito ay magbabato ng mga bigat, we have peace with God. Ano man yung mga pressures, ano man yung mga struggles, ano man yung mga troubles, basta kami ay nasa piling mo at presensya mo, mapayapa po kami, Panginoon. Kaya, salamat, O Diyos. Ito po yung regalo mo sa amin, itong kapayapaan na ito. Lalo na ang Panginoong Jesus, He has left this peace given and left to us. So Lord, aking panalangin na yakapin namin ang kapayapaang ito at huwag mawalay sa amin. Araw-araw, mapayapang buhay po yung aming pinamumuhay. And at the same time, dahil sa kapayapaang itong galing sa iyo, ay naibabahagi namin ito sa iba. Na kami po, Panginoon, ay naging instrumento ng kapayapaan din ng iba. There are a lot of people
who are really troubled in this life. There are a lot of people who are so disturbed, hindi kalmado. And all we wanted is that we are a useful tool para magdala ng kapayapaan sa ibang mga tao. And if our worship doesn't have that fellowship with you, Lord God, we know we cannot achieve peace with men. Gusto mo, Panginoon, na isettle mo na namin yung mga heart namin na talagang free of any issues that will disqualify us from achieving such peace with men. And if we are offended, God, I ask that you will help us first resolve the issue. Honestly, by your grace, Lord God, magampanan, magawa po ito. Masettle po ito. At makabalik kami, makasamba sa iyo ng maayos. We don't want na maging plastic kami sa harap mo. Nasasamba kami pero meron kami mga issue. May bigat kami sa buhay ng ibang tao. Pero Lord, tonight, kinatagpo mo kami dito sa salita mo. Lord, help us to settle issues, Lord God, with regards to people around us who are contributing the burden and the hurts in our lives. Help us to forgive. Help us to show mercy as well. And even, Lord God, alam po naman namin that if we have issues with others, lalo na sa mga mag-asawa, isa sa mga hindrance, Lord God, ng unanswered prayer is not having peace with our spouse. So Lord, help us as well to be understanding. Also to be humble enough to say sorry sa mga shortcomings po namin sa aming mga asawa. And in that way, kada lapit namin sa iyo, alam po namin, hindi nahadlangan mga panalangin po namin at nakikita namin, Lord God, mas marami pa talaga yung answered prayers kasi tama po at dalisay ang mga puso po namin. Lord, salamat po sa gabing ito for once again giving us revelations, Lord God, exposing us to your very will in your word. I pray, Lord God, through the power of your Holy Spirit, hindi kami madaling makalimot sa lahat ng mga katotohanan ito na galing sa iyo. Ma-embrace po namin ito. Mangyari po ito sa aming mga buhay through the guidance and the help of your Holy Spirit in us. Marami pong salamat. At naniniwala ako, Panginoon, ang iglesyang ito, ang Life and Peace Believers Community, will grow not just in knowledge, but will grow in their relationship with you. All of us, Lord God, will have a strong spiritual life. And all of us, Lord God, this coming new year, ay talagang aangat din sa pananampalataya at maisa sa katuparan ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Panginoon, help us to touch other people's lives. Make us the person who you want us to be and lead us into the ways that you want us to do. Panginoon, salamat at kahit sa gabing ito, sa pagsasama-sama po namin, sa mga kasama po namin, Lord, the blessings overflow from you and miracles keeps happening and always making us amazed of all these things because the supernatural God is at work so strongly and powerfully sa aming lahat, sa aming mga pamilya. Lord, declaring the blessings of God na patuloy naming maranasan at ma-enjoy sa iyo, Panginoon. Salamat sa lahat ng kapahayagan ngayong gabi. Ang mga ito'y hindi babalik sa iyo na walang kabuluhan. Ang lahat ng ito'y mananagana sa aming lahat, O Diyos. Pagpalain mo at patuloy na palakasin mo ang buhay naming lahat sa iyo. Purihin ka po sa mga susunod na mga araw
Alam po namin, magiging matagumpay ang aming mga buhay sa presensya mo, sa paggawa mo at pagkilos mo ng malakas. Purihin ka po sa gabing ito, pag-iingatan mo kami at alam namin pinagpala mo na kami at patuloy pang mananagana sa marami pang pagpapala at pabor mula sa iyo. Matagumpay kami sa piling mo, matagumpay kami sa presensya mo. Ito pong aming panalangin with thanksgiving in our hearts. We bless you, we honor you, and thank you, God. Once again, this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Maraming pong salamat sa lahat. Pinagpala po tayo. You are a great blessing. You will be a blessing to many lives. In Jesus' name, amen and amen. Good night, everyone.